Nakatayo ako sa harap ng altar. Amoy ko ang samyo ng mga bulaklak na azucena. Napakabango pero para sa akin amoy ito ng lamay. Ang lamig ng marmol sa ilalim ng aking sapatos ay tumatagos sa aking mga buto. Sa gilid ko nakatayo si Carlo, ang lalaking pinangarap kong makasama habang buhay. Ang gwapo niya sa kanyang barong Tagalog. Pero ramdam ko ang panginginig ng kamay niya habang hawak ang kamay ko. Malamig at pawisan ang kanyang palad. Bulong niya halos hindi marinig. Okay ka lang ba? Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang ang krus sa harap namin. Ang simbahan ay puno. Nandyan si nanay umiiyak sa tuwa sa unahan. Nandyan ang mga kaibigan namin, mga katrabaho ko sa ospital. Lahat sila ay nakangiti, naghihintay sa Aidu. Lahat sila ay walang kaalam-alam na ang kasalang ito ay isa lamang palabas. Nagsalita ang pari. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa matataas na kisame ng lumang simbahan. Kung mayroon mang sino man dito na tumututol sa pag-iisang dibdib, na ito magsalita ngayon o manahimik magpakailanman, ito na, ang sandaling hinihintay ko. Ang sandaling hinihintay naming lahat sa magkakaibang dahilan. Tumahimik ang buong simbahan. 1 segundo, 2 segundo, at biglang isang kaluskos mula sa hanay ng mga abay. Tumayo siya. Si Liza, ang aking maid of honor, ang aking kapatid. Suot niya ang isang matingkad na pulang gown na sadyang ipinasuot ko sa kanya para agawin ang atensyon at nakuha nga niya. Naglakad siya papunta sa gitna. Ang tunog ng kanyang takong ay parang martilyo sa katahimikan. Huminto siya sa harap namin. Tumingin siya kay Carlo puno ng desperasyon at luha. Pagkatapos, tumingin siya sa akin may halong pagmamalaki at awa. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Itigil ang kasal, sigaw niya. Napasinghap ang lahat. Si nanay ay napatayo. Ang pari ay napatigil. Buntis ako, patuloy ni Liza, ang boses ay basag, at si Carlo. Si Carlo ang ama ng dinadala ko. Bumagsak ang katahimikan na parang bombang sumabog. Nagkagulo ang mga tao. Bulungan. Sigawan. Si Carlo ay namutla parang bangkay. Liza, ano bang ginagawa mo, asik niya pero hindi siya makatingin sa akin. Liza looked at me waiting. Hinihintay niyang umiyak ako. Hinihintay niyang tumakbo ako palabas ng simbahan na parang talo ng bida sa teleserye. Hinihintay niyang magunaw ang mundo ko para makuha niya si Carlo. Pero hindi ako gumalaw. Hindi ako umiyak. Dahan-dahan humarap ako sa kanya. Inayos ko ang veil ko. At pagkatapos ngumiti ako. Isang ngiti na hindi umabot sa mata. Isang ngiti ng demonyo. Kinuha ko ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ng pari. Ang boses ko ay kalmado, malinaw at malamig. Alam ko, Liza. Nanlaki ang mga mata niya. Ano, kanina ko pa hinihintay na sabihin mo yan? Sabi ko habang tinitingnan ko sila isa-isa. Akala niyo ba ito ang araw ng tagumpay niyo? Akala niyo ba sisirain niyo ang buhay ko sa harap ng Diyos at ng tao? Tumawa ako ng mahina. Nagkakamali kayo. Ito ang araw ng inyong paglilitis. At ako ang hukom at ang berdugo. Ang tunog ng monitor sa ICU ang tanging musika ng buhay ko. Beep, beep, beep. 3:00 na ng madaling araw. Ang mga mata ko ay mabigat, parang may nakapatong na sako ng bigas. Pero kailangan kong gising. Kailangan kong mag-charting. Kailangan kong i-check ang vitals ni Bed 4. Nurse Ana, kape o, abot sa akin ni Grace, ang kasamahan ko sa night shift. Salamat, Mare. Kailangan ko to. Sagot ko sabay higop sa mainit na likido. Overtime ka na naman. Pang 3 straight duty mo na yan, puna ni Grace. Ngumiti ako ng pilit. Kailangan malapit na ang kasal. Daming bayarin. Si Carlo, wala pa bang trabaho ang arkitekto mong jowa? Naghahanap pa rin.
Alam mo naman mahirap ang kompetisyon ngayon at saka gusto niya kasi yung perfect firm para sa kanya. Ipinagtanggol ko siya. Palagi ko siyang ipinagtatanggol. Si Carlo, ang lalaking minahal ko mula pa noong kolehiyo. Ang lalaking may pangarap na kasing taas ng mga building na gusto niyang itayo. Pero sa ngayon, ako muna ang pundasyon. Ako muna ang haligi. Ako muna ang lahat. Pagka-uwi ko galing duty, naabutan ko siyang natutulog sa sofa. Nakabukas ang TV, naglalaro ng PlayStation. May mga balat ng chichirya sa sahig. Napabuntong hininga ako. Carlo, gising ko sa kanya. Umungol siya at nag-inat. "Oh babe, nandyan ka na pala. Good morning." Hinalikan niya ako sa pisngi. "Babe, may favor sana ako." Sabi niya agad, wala man lang kamusta ang duty mo. "Ano yon? Kailangan ko ng bagong laptop. Yung high specs. Hindi na kasi kaya ng luma ko mag-render ng designs eh. May potential client ako next week, kailangan impressive." Tinitigan ko siya. Ang pagod ko ay parang gusto akong lamunin. "Carlo, kakabayad ko lang ng reservation sa venue. Medyo gipit tayo ngayon." Sumimangot siya. Nagbago ang timpla ng mukha niya. "Sige, wag na lang. Hayaan mo na lang akong mapahiya sa client. Sayang, big break ko pa naman sana yon. Para sa atin din naman to eh." Nag-guilty ako. Palagi akong nag-uwi guilty. "Magkano ba tanong ko?" "Nasa 80K lang naman babe. Sale ngayon. 80,000. 2 buwang sweldo ko." Huminga ako ng malalim. "Sige, iwi-withdraw ko mamaya." Nagliwanag ang mukha niya. Niyakap niya ako ng mahigpit. "The best ka talaga, Ana. I love you. Pangako babawi ako kapag yumaman na tayo." Naniwala ako. Naniwala ako sa kapag yumaman na tayo. Hindi ko alam ang yaman ko ang unti-unti niyang inuubos. Kinahapunan dumating si Liza. "Bestie." Sigaw niya mula sa gate. Si Liza, ang kababata ko, ang kumari ko. Maganda, maputi, laging amoy pabango. Kabaligtaran ko na laging amoy ospital at alkohol. "Oh Liza, napadaan ka." "Wala lang, namiss lang kita. At saka, may ipapakita ako sa'yo." Look, pinakita niya ang isang bagong designer bag. Ang ganda, 'di ba, gift sa akin ng, secret admirer? Ngumiti ako. "Wow, ang mahal niya na. Ang yaman naman ng admirer mo." "Sinabi mo pa." "Sana all, 'di ba? Ikaw, kamusta preparations?" "Eto, medyo stressed. Ang mahal ng catering." Hinawakan niya ang kamay ko. "Ana, makinig ka sa akin ha. Minsan ka lang ikasal. Dapat bongga. Dapat perfect. Huwag mong titipirin si Carlo. Arkitekto yun, maraming connections. Nakakahiya kung sa karinderya lang ang reception nyo. Pero Liza, budget-wise, ako na bahala maghanap ng supplier. Basta trust me. Gusto ko maging reyna ka sa araw na yon." Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. "At saka mag-facial ka nga. Ang haggard mo na. Baka maghanap ng iba si Carlo niyan, sige ka. Ang gwapo pa naman nun." Tumawa siya. Tumawa rin ako. Pero may kirot. Bakit parang sa bawat payo niya pakiramdam ko ay lalo akong lumiliit? Bakit parang ipinapamukha niya na hindi ako sapat para kay Carlo? Kinabukasan naganap ang pamamanhikan. Dumating ang pamilya ni Carlo sa bahay namin. Ang bahay namin ay simple lang. Bungalow na pinagawa ni tatay bago siya namatay. Nagpa-renovate ako ng konti. Nagpapintura, nagpaayos ng bubong. Lahat gastos ko para presentable. Si Nanay Elena nagluto ng kare-kare at lechon kawali. Suot ni Nanay ang pinakamagandang duster niya. Dumating ang nanay ni Carlo, si Tita Imelda. Nakaalahas, naka-makeup. Tiningnan niya ang bahay namin na parang may naamoy na mabaho. "Medyo masikip pala dito sa inyo, balae," sabi niya kay Nanay. Ngumiti lang si Nanay Elena pero nakita ko ang higpit ng hawak niya sa sandok. "Maliit lang ho pero puno ng pagmamahal," sagot ni Nanay. Habang kumakain, puro tungkol kay Carlo ang usapan. "Ang anak ko sana yan sa aircon," sabi ni Tita Imelda. "Sana naman, Ana.
Huwag mong pabayaan ang itsura ng anak ko. Dapat, plansado ang damit niya lagi. Opo tita, sagot ko na kayo ko. At yung kasal gusto namin sa Manila Cathedral. At yung reception sa Shangri-La. Napatingin ako kay Carlo. Tita, medyo mahal po doon. Dito na lang sana sa local parish natin. No putol ni Tita Imelda. Only son ko si Carlo. Hindi pwedeng cheap ang kasal niya. Tumingin ako kay Carlo humihingi ng tulong. Pero umiwas lang siya ng tingin at sumubo ng lechon. Sundin mo na lang si Mama babe. Minsan lang naman bulong niya. Napalunok ako. Pakiramdam ko hindi lang ako nagpapakasal sa isang lalaki. Nagpapakasal ako sa isang obligasyon. Sa isang pamilyang hindi ako nirerespeto. Pagkaalis nila lumapit sa akin si Kuya Ramon. Ana seryoso niyang sabi. Bakit kuya? Hindi ko gusto ang tabas ng dila ng pamilyang yan at lalo na yang si Carlo. Walang bayag. Hinahayaan kang diktahan ng nanay niya. Mabait naman si Carlo kuya. Mamas boy lang. Mag-isip ka Ana, habang maaga pa. Hindi ako nagtatrabaho sa initan maghapon para makita kang alilain lang ng mga taong yan. Niyakap ko si kuya. Mahal ko siya kuya, kakayanin ko. Pero sa loob-loob ko may munting boses na nagtatanong, hanggang kailan? Hanggang kailan mo kakayanin ang magbigay sa taong walang ginawa kundi kumuha? Hindi ko pinakinggan ang boses na yon. Pinili kong maging bulag. Pinili kong maging bingi dahil akala ko ito ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay pagtitiis. Ang pag-ibig ay sakripisyo. Yun ang turo sa akin. Pero mali pala. Ang pag-ibig ay hindi dapat nagpapadugo sa'yo hanggang sa maubos ka. Nagpatuloy ang aming preparasyon. 3 buwan na lang bago ang kasal. Ang budget na inilaan ko ubos na. Pero ang demands ni Tita Imelda at ni Carlo hindi pa tapos. Babe, kailangan natin ng photo booth na 360 degrees. Trending yun ngayon, sabi ni Carlo habang nagpapakita ng video sa Instagram. Carlo, wala na tayong pera. Yung ipon ko para sa bahay, nagalaw na nating reklamo ko. Mag-loan ka kaya? Malaki naman sweldo ng nurse. Sagot niya ng walang gatol. Mag-loan. Para sa isang gabi. Para sa memories, Ana, memories. Sa huli, nag-loan ako. Isang salary loan na babayaran ko sa loob ng 3 taon. 3 taon akong magbabayad para sa isang gabi ng karangyaan na hindi naman namin afford. Pero ginawa ko para sa peace of mind. Isang araw nag-day off ako. Nagpasama ako kay Liza para mag-fit ng gown. Habang nasa fitting room ako, narinig ko silang nag-uusap ng designer. Ang ganda ng gown mo, Ma'am Liza. Mas mahal pa yata to kesa sa gown ng bride, sabi ng designer. Tumawa si Liza. Shh! Huwag kang maingay. Gift ko sa sarili ko to. Gusto ko perfect ang photos. Lumabas ako ng fitting room. Suot ni Liza ang isang napakagandang red gown, backless. May mga crystals, agaw pansin. Samantalang ang gown ko simple lang. Off-white, walang masyadong borloloy dahil yun lang ang kasya sa budget. Ang ganda mo bestie, bati ko, pero may kirot sa dibdib ko. Diba? Sabi ko sa'yo Red is power, sagot niya habang umiikot sa harap ng salamin. Pero Liza, diba sabi ng coordinator pastel colors lang ang entourage? Huminto siya at tumingin sa akin. Ana naman. Maid of honor ako. Dapat stand out ako. Hayaan mo na. Ako naman ang mag-aasikaso kay Carlo. I mean sa mga guests. Napansin ko ang pagkadulas ng dila niya. Mag-aasikaso kay Carlo. Anong ibig mong sabihin, tanong ko? Wala. Sabi ko sa mga guests ni Carlo. Diba, marami siyang VIP. Kailangan presentable ako. Pinalampas ko yun. Pero nagsimula na akong maging observant. Napansin ko na madalas magka-chat si Carlo at Liza. Kapag tinatanong ko ang sagot ni Carlo,
Tungkol lang sa surprise dance number namin sa reception. Sagot ni Liza, tungkol sa surprise gift ko sa'yo. Surprise. Puro surprise. Isang gabi umuwi si Carlo na amoy alak at amoy pabango. Pabangong pamilyar. Amoy vanilla at jasmine. Ang pabango ni Liza. Saan ka galing, tanong ko, habang tinatanggalan siya ng sapatos. Sa meeting. Client. Sa BGC, sagot niya bulol na. Meeting. Bakit amoy babae ka? Dumilat siya at tumingin sa akin ng masama. Ano ba, Ana? Pagod na nga ako, magsiselos ka pa. Katabi ko lang yung client na babae sa sasakyan. Traffic kasi. Sinong client si Miss Santos. Basta di mo kilala. Tumalikod siya at natulog. Kinuha ko ang polo niya para ilagay sa laundry. Sa kwelyo may mantsa. Maliit lang. Kulay pink. Lipstick. Ang lipstick ko ay nude o red lang. Hindi ako gumagamit ng pink. Pero si Liza, mahilig siya sa pink. Nanginig ang kamay ko. Gusto kong gisingin si Carlo at sampalin siya. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Baka nagkakamali lang ako. Baka paranoia lang to dahil sa stress. Ayokong maging babaeng praning na sumisira sa relasyon dahil lang sa hinala. Kinabukasan, pumunta ako sa bahay nila nanay. Kailangan ko ng advice. Naabutan ko si Nanay Elena na naglilinis ng tindahan. Naitawag ko, "Oh, anak, bakit parang Biyernes Santo ang mukha mo?" Umupo ako sa bangko. "Nay, may napapansin po ba kayo kay Carlo?" At Liza, tumigil si nanay sa pagwawalis. Tumingin siya sa akin ng seryoso. "Bakit mo natanong?" "Wala lang po. Parang masyado silang close." Nagbuntong hininga si nanay. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ko. "Ana, anak, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo to. Pero ayokong isipin mo na nangingialam ako." "Ano yun, Nay?" "Noong birthday party mo last month, nakita ko sila sa likod ng bahay. Bumilis ang tibok ng puso ko. Anong ginagawa nila? Nag-uusap. Pero iba ang tingin ni Carlo." At si Liza, panay ang haplos sa braso ni Carlo. Nang makita nila ako, bigla silang naghiwalay. "Bakit hindi niyo sinabi agad? Kasi masaya ka, anak. At kilala kita. Ipagtatanggol mo sila. Sasabihin mo malali siya lang ako." Pero Ana, ang ina hindi nagkakamali ng kutob. Tumulo ang luha ko. Nay, malapit na ang kasal. Naka-down payment na lahat. Ang dami nang na-invite. Ang kasal pwedeng i-cancel. Ang maling asawa mahirap isauli, sagot ni nanay. "Mag-isip ka, anak. Huwag kang manghinayang sa pera. Manghinayang ka sa buhay mo." Umuwi ako na magulo ang isip. Naglalakad ako sa kalsada, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Napadaan ako sa simbahan kung saan kami ikakasal. Pumasok ako at umupo sa likod. Nagdasal ako, "Lord, bigyan niyo po ako ng sign. Kung totoo ang hinala ko, ipakita niyo po sa akin. Huwag niyo po akong hayaang maging tanga." Pag-uwi ko, wala si Carlo. Pero naiwan niya ang kanyang lumang cellphone sa ibabaw ng mesa. Yung cellphone na pinalitan niya gamit ang perang binigay ko. Nakasaksak sa charger. Umilaw ito bigla. Isang message galing sa numerong hindi nakasave. Pero kilala ko ang number. Number ni Liza. Binuksan ko ang message. Dahil luma ang phone, walang password. Ang message, "Babe, na-miss kita kagabi. Ang sarap ng meeting natin. Can't wait for our honeymoon. Love you." Nabitawan ko ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig. Babe, meeting, honeymoon. Ang mundo ko ay gumuho. Ang hinala ay naging katotohanan. Ang best friend ko. Ang fiancé ko. Niloloko nila ako. Pinaglalaruan nila ako. At ang masakit, ginagamit nila ang pera ko para sa kaligayahan nila. Napaupo ako sa sahig. Niyakap ko ang sarili ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala.
pero walang boses na lumalabas. Ang sakit ay sobrang tindi, para bang sinasakal ako. Naalala ko lahat ng sakripisyo ko, ang mga puyat, ang mga utang, ang pagtitipid. Lahat yon para sa wala. Para sa 2 taong walang ginawa, kundi traido rin ako. Tumayo ako, pinulot ko ang cellphone, binasa ko ang iba pang messages. Carlo, konting tiis na lang. Pagkatapos ng kasal, hawak na natin ang pera niya. Makakapag-travel na tayo. Liza, siguraduhin mo lang na mapipirmahan niya yung papeles sa bahay ha. Sayang yung lupa ni Nanay Elena. Carlo, oo ako bahala. Tanga naman yun eh. Pirma lang ng pirma basta sinabi ko, tanga. Tinawag niya akong tanga. At tama siya. Tanga ako. Pero hindi na ngayon. Sa sandaling iyon, namatay ang Ana na mapagmahal. Namatay ang Ana na martir. Ang natira ay isang Ana na puno ng puot. Isang Ana na sugatan pero gising na. Tumingin ako sa salamin. Namumugto ang mga mata ko. Pero sa likod ng mga luha may apoy na nag-alab. Gusto nyo ng kasal, bulong ko sa sarili ko. Bibigyan ko kayo ng kasal. Isang kasal na hinding-hindi nyo makakalimutan. Hindi ko sila i-confront ngayon. Hindi ako magwawala. Masyadong madali yun. Gusto ko masakit. Gusto ko damang-dama nila ang kahihiyan. Gusto ko sa harap ng lahat ng taong important sa kanila. Sa harap ng altar. Sa harap ng Diyos. Pinunasan ko ang mga luha ko. Kinuha ko ang cellphone at tinago sa bag ko. Pagdating ni Carlo mamaya, sasalubungin ko siya ng ngiti. Lulutuan ko siya ng paborito niya. Yayakapin ko siya ng mahigpit. Ipaparamdam ko sa kanya na panalo na siya. Dahil ang taong kampante ay ang taong madaling patumbahin. Nagsimula na ang countdown, 3 linggo bago ang kasal, 3 linggo para ihanda ang aking entablado, ang entablado ng aking paghihiganti. Nagsimula ang aking pagpapanggap. Isang umaga gumising ako ng maaga para ipagluto si Carlo. Good morning mahal, bati ko nang lumabas siya sa kwarto. Nakatingin siya sa akin medyo nagtataka. Siguro iniisip niya kung nabasa ko ba ang text. Pero magaling ako. Hindi ako nagpakita ng kahit anong senyales. Ang bango naman niyan, sabi niya lumapit at hinalikan ako sa pisngi. Sinangag at longganisa. Kain ka na, baka malate ka sa lakad mo, sabi ko. Oo nga pala, may lakad ako mamaya. Pupunta ako sa site, paalam niya. Sige lang. Ingat ka ha, sagot ko. Alam kong hindi siya pupunta sa site. Pupunta siya kay Liza. Pero hinayaan ko siya. Mas marami silang oras na magkasama, mas marami akong ebidensyang makukuha. Nang makaalis siya, pumunta ako sa kwarto. Nilabas ko ang lumang cellphone na tinago ko. Binuksan ko ulit. Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong basahin lahat kahit masakit. Kailangan kong malaman ang bawat detalye ng plano nila. Binasa ko ang mga messages mula sa simula. 6 months ago, Liza bored ako. Wala kang ginagawa, Carlo, nanonood lang. Tulog na si Ana. Duty siya. Liza, punta ka dito. May alak ako. Carlo, sige. Wait mo ako. Doon nagsimula. Habang nagliligtas ako ng buhay sa ospital, sila naman ay nagpapakasarap. Habang kumakayod ako para sa future namin, sila naman ay gumagawa ng sarili nilang mundo. Habang nag-iipon ako, sila naman ay gumagastos. May mga litrato rin. Mga selfie nila sa kama. Mga litrato ng mga regalong binigay ko kay Carlo na suot ni Liza. Yung relo, yung hoodie, pati yung kwintas na bigay ni nanay kay Carlo suot ni Liza. Ang kapal ng mukha mo, bulong ko. Pati pamana ni nanay binaboy mo. Pero ang pinakamasakit ay ang plano nila tungkol sa lupa ni nanay. Carlo, naibigay na niya sa akin ang titulo. Sabi ko kailangan para sa building permit ng bahay natin. Liza good, sangla mo na agad. Kailangan natin ng cash para sa Maldives. Carlo, oo, bukas na bukas din.
Tanga talaga tong si Ana, tiwalang-tiwala sa akin, Maldives. Gusto nilang mag-Maldives gamit ang lupa ng nanay ko. Ang lupang pinaghirapan ni tatay at nanay ng ilang dekada. Hindi ako papayag. Pwede niyo akong lokohin pero wag niyo idamay ang nanay ko. Tinawagan ko agad si Kuya Ramon. Kuya, kailangan nating magkita, sabi ko, nanginginig ang boses. Bakit, Ana May? Nangyari ba? Basta magkita tayo sa plaza. Huwag mong sasabihin kay nanay. Sa plaza, pinakita ko kay kuya ang cellphone. Nakita ko kung paano magbago ang mukha ni kuya. Mula sa pag-aalala naging galit. Namula ang tenga niya. Kumuyom ang kamao niya. Papatayin ko ang gagong. Yan sigaw niya akmang tatayo. Hinawakan ko siya sa braso. Kuya! Huminahon ka. Huminahon, niloloko ka nila, Ana. Ninanakawan nila tayo. Alam ko, kuya. Alam ko. Umiyak ako. Dun lang ako nakaiyak ng totoo. Sa harap ng kapatid ko. Kuya, please. Huwag kang susugod. May plano ako. Anong plano? I-cancel na natin ang kasal. Ipabarangay natin sila. Hindi sapat yun. Kuya, sabi ko, pinapahid ang luha ko. Kung ika-cancel natin ngayon, sasabihin lang nila na nag-away lang kami. Mag-iimbento sila ng kwento. Sasabihin nila na ako ang masama. Gusto ko huling-huli sila. Gusto ko wala silang lusot. Gusto ko mapahiya sila sa harap ng buong mundo. Tumingin si kuya sa akin. Nakita niya ang determinasyon sa mata ko. Anong gusto mong gawin ko? Tanong niya. Tulungan mo akong bawiin ang titulo at tulungan mo akong mag-ipon ng ebidensya. Hapon din na iyon pumunta kami sa Registry of Deeds. Nagpa-annotate kami ng adverse claim sa titulo ng lupa ni nanay. Ibig sabihin hindi ito maibebenta o maisasangla nang walang pahintulot ko at ni nanay. Pagkatapos pumunta kami sa bangko. Inilipat ko ang laman ng joint account namin ni Carlo sa account ni nanay. Nag-iwan lang ako ng sapat na maintaining balance. Nang tanungin ako ng teller kung bakit, sabi ko, for safekeeping, pag-uwi ko nag-text si Carlo, babe, decline card ko. Bakit ganon? Nasa restaurant siguro siya kasama si Liza. Napangisi ako. Nag-reply ako, ha, baka offline ang bangko. Nag-withdraw din ako kanina, offline daw eh. Bayaran mo na lang muna cash. Carlo, wala akong cash. Pwede bang transfer mo ako, Ana? Sorry babe, wala rin akong data. Nasa dead spot ako. Bahala ka dyan. Maghugas ka ng plato kung kailangan. O kaya si Liza ang pagbayarin mo. Tutal, mayaman ka mo ang admirer niya. Kinabukasan, lumapit ako sa isang kaibigan kong lawyer, si Attorney Cruz. Ana, pwede natin silang kasuhan ng estafa kung napatunayan nating ginamit nila ang pera mo sa panluloko, sabi ni Attorney Cruz. Gusto ko rin ng prenuptial agreement, sabi ko. Prenup? Pero wala naman kayong masyadong assets ni Carlo, ah. Alam ko. Pero gusto kong pirmahan niya ito. Isang prenup na nagsasabing lahat ng utang na papasukan ng isa ay hindi sagutin ng asawa. At kung mapapatunayang may infidelity, walang makukuhang share ang cheater sa conjugal properties. Matalinong ngiti ni Attorney Cruz. Gagawin ko yan. Gawin nating English at maraming legal terms para hindi niya basahin ng maigi. Umuwi ako na may dalang draft ng prenup. Naabutan ko si Carlo na bad trip. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako gutom, reklamo niya. Sorry, may inasikaso lang sa bangko, sabi ko. Inilapag ko ang dokumento sa mesa. Ano to, tanong niya? Requirement ng bangko para sa housing loan natin. Di ba gusto mo ng malaking bahay? Kailangan daw natin pumirma nito para ma-approve. Tiningnan niya ang papel. Makapal. English. Ang dami naman nito. Nakakatamad basahin, sabi niya. Oo nga eh. Pero standard procedure lang daw yan. Pirmahan mo na lang para maipasa ko bukas. Kinuha niya ang ballpen, ni hindi niya binasa kahit first page.
Pirma agad. Ayan na, kain na tayo, sabi niya. Tinago ko ang dokumento. Isa na namang tagumpay. Sa papel na iyon nakasaad na kapag naghiwalay kami o kung mapatunayang nandaraya siya, babayaran niya ako ng danyos perwisyos at wala siyang makukuha kahit 5 duling sa akin. At dahil nilagay ko rin doon na inaako niya lahat ng utang niya, ligtas na ako sa mga loan sharks na pinagkakautangan niya. Ilang araw bago ang kasal, nagkaroon ng despedida de soltera bachelorette party. Si Liza ang nag-organize. Nag-rent siya ng isang KTV room. Puro mga kaibigan namin ang nandoon. Masaya sila, kumakanta, umiinom. Si Liza panay ang dikit sa akin. Cheers to the bride, sigaw niya, itinataas ang baso ng tequila. Cheers, sagot ng lahat. Tinitigan ko si Liza. Lasing na siya. Ana, bulong niya sa akin. Masaya ka ba? Oo naman, sagot ko. Ikaw, masaya ka ba? Ngumiti siya ng nakakaloko. Oo, sobrang saya. Kasi love wins, 'di ba? Oo, love wins. Sagot ko. Ang tanong, whose love? Habang nasa CR ako, narinig ko si Liza na may kausap sa phone sa kabilang cubicle. Oo nga, buntis ako. Positive yung PT. Nanigas ako. Buntis. Hindi pa alam ni Carlo. Sasabihin ko sa kasal. Para surprise. Para wala na siyang kawala. Iiwan niya si Ana kapag nalaman niyang may anak kami. Buntis siya. May bata. Napahawak ako sa tiyan ko. Matagal ko na rin gustong magkaanak. Pero sabi ni Carlo hindi pa kami ready. Yun pala, ready na siya. Sa iba. Ang balitang ito ay dapat sanang dumurog sa akin. Pero sa halip nagbigay ito sa akin ng bagong bala. Ito ang final nail sa kabaong nila. Lumabas ako ng cubicle pagkaalis niya. Hinugasan ko ang kamay ko. Tumingin ako sa salamin. Buntis siya, sabi ko sa refleksyon ko. Kung ganoon, mas lalong dapat matuloy ang palabas. Hindi lang para sa akin, kundi para sa batang walang kasalanan na magkakaroon ng mga magulang na sinungaling. Bumalik ako sa party. Kinuha ko ang mic. Guys, tawag ko sa atensyon nila. Gusto ko lang magpasalamat kay Liza. The best maid of honor ever. Niyakap ko siya. Ramdam ko ang paninigas ng katawan niya. Love you, bestie, sabi ko. Love you too, sagot niya. Sa isip ko, binubuo ko na ang script ko para sa kasal, ang projector, ang mga slides, ang timing. Ang lahat ay dapat perpekto. Walang labis, walang kulang dahil sa araw ng kasal. Hindi ako ang iiyak. Sila, Sabado, araw ng kasal. Gising na ako, bago pa tumilaok ang manok. Hindi ako dinalaw ng antok kagabi. Ang utak ko ay parang makina na hindi tumitigil sa pag-ikot. Tiningnan ko ang wedding gown ko na nakasabit sa pinto ng cabinet. Maganda, simple, puti. Simbolo ng kadalisayan. Pero ngayong araw, magiging simbolo ito ng digmaan. 5:00 ng umaga dumating ang makeup artist. Good morning, Ma'am Ana. Ready to be the most beautiful bride, bati niya. Ready na ready, sagot ko. Habang inaayusan ako, pumasok si Nanay Elena. May dala siyang mainit na tsokolate at pandesal. Kain ka muna, anak. Mahaba ang araw mo, sabi ni Nanay. Tumingin siya sa akin sa salamin. Walang salita pero nagkaintindihan kami. Alam niya ang mangyayari. Siya lang at si Kuya Ramon ang nakakaalam. Huwag kang mag-alala, Nay. Matatapos din ang lahat, ngayon bulong ko. Pinisil niya ang balikat ko. Nandito lang ako sa likod mo, anak. Matatag tayong mga babae. Maya-maya dumating si Liza. Suot na niya ang kanyang matingkad na pulang gown. Agaw eksena talaga. Oh my gosh, bestie. Ang ganda mo, tili niya, sabay beso sa akin. Amoy ko ang alak sa hininga niya. Nag-inom siguro kagabi para lakasan ang loob. Thanks, Liza. Ikaw din. Parang ikaw ang ikakasal sa pula mo. Yan biro ko.
Tumawa siya ng pilit. Ano ka ba? Red is lucky color daw. Lucky, tingnan natin. Nakausap mo na ba si Carlo? Tanong niya, medyo nanginginig ang boses. Hindi pa eh. Bawal daw magkita ang bride at groom bago ang kasal. Malas, sagot ko. Oo nga pala. Malas. Napansin ko na panay ang hawak niya sa tiyan niya. Ang tiyan na may laman na sikreto. Masama ba pakiramdam mo? Tanong ko. Medyo acidic lang siguro ako. Stress sa preparations, palusot niya. Uminom ka ng tubig. Ayokong himatayin ka sa simbahan. Sayang ang moment mo, sabi ko, na may halong diin. Habang naghihintay kami na matapos ang ayos ko, kinuha ko ang iPad ni Carlo. Naiwan niya ito sa bahay namin noong nakaraan at nakalimutan kong isauli. Nakasync ito sa iPhone niya. Nakita ko ang mga bagong messages. Carlo, babe, ready ka na? Kinakabahan ako. Liza, wag kang kabahan. Basta, sundin mo ang plano. Pagkatapos ng I do, akin ka na. Carlo rang ninot home nay mailatay san vetay tsyungta. Tiisin mo lang ngayon, bukas, nasa atin na ang yaman niya. Napangisi ako. Yaman? Anong yaman? Ang 5,000 pesos na maintaining balance sa bank account ko o ang mga utang na iiwan ko sa inyo, good luck. Bahagi 2. Ang prosesyon ng mga Hudas. Dumating kami sa simbahan, San Agustin Church. Luma, maganda, makasaysayan, ang daming tao, mga kamag-anak, kaibigan, katrabaho. Pati ang boss ni Carlo na si Mr. Go ay nandoon. Si Mr. Go ay strikto at may mataas na moral standards. Perfect audience. Bumaba ako sa bridal car. Ang init ng araw ay tumatama sa mukha ko. Huminga ako ng malalim. Ito na, wala nang atrasan. Nagbukas ang malalaking pinto ng simbahan. Nagsimula ang musika. Ikaw at ako ni Moira. Napakagandang kanta. Napakasakit na lyrics para sa sitwasyon ko. Naglakad ako sa aisle. Dahan-dahan. Tinitingnan ko ang mga mukha ng mga tao. Nakangiti sila. Masaya sila para sa akin. Kung alam lang nila. Sa dulo ng aisle nakatayo si Carlo. Gwapo, pero balisa. Panay ang punas ng pawis. Sa gilid niya ang mga groomsmen. Sa gilid ko ang mga bridesmaids. At si Liza nasa unahan, hawak ang bouquet ko. Habang papalapit ako, nagtama ang mata namin ni Carlo. Ngumiti siya. Isang ngiting puno ng kasinungalingan. Ang ganda mo, bulong niya nang makarating ako sa altar. Salamat, sagot ko. Handa ka na ba? Oo naman. Handa na akong makasama ka habang buhay. Sinungaling. Nagmano ako kay nanay at kay Tita Imelda. Si Tita Imelda, binigyan ako ng plastic na beso. Good luck, Hija. Alagaan mo ang anak ko, sabi niya. Opo, tita. Aalagaan ko siya. Sa paraang hindi niya malilimutan, sagot ko. Hindi niya nakuha ang ibig kong sabihin. Nagsimula ang misa. Lahat ay normal. Ang mga pagbasa, ang homilya. Ang pari ay nagsasalita tungkol sa katapatan at sakripisyo. Ang irony ay napakatindi. Gusto kong matawa. At dumating na tayo sa puntong ito, ang the vows. Nagpalitan kami ng singsing. Sabi ni Carlo, Ana, tinatanggap kita bilang aking asawa. Sa hirap at ginhawa. Sa hirap lang, Carlo. Dahil wala nang ginhawa para sa'yo. Sabi ko, Carlo, tinatanggap kita. At lahat ng kasama mo. Kumunot ang noo niya. Ha? Wala? Sabi ko, tinatanggap kita ng buong buo. At pagkatapos ang tanong ng pari, kung mayroon mang sino man dito na tumututol, alam niyo na ang nangyari. Si Liza, ang pula niyang damit, ang kanyang pag-amin. Itigil ang kasal. Buntis ako. Bahagi 3. Ang altar ng katotohanan. Bumabalik tayo sa eksena kung saan natapos ang cold open. Hawak ko ang mikropono.
Nakatayo ako sa harap ng altar, katabi ang lalaking nanloko sa akin at sa harap ng babaeng nagtraidor sa akin. Ang buong simbahan ay tahimik naghihintay sa susunod kong sasabihin. Ana. Let me explain. Nanginginig. Nasabi ni Carlo, akmang hahawakan ako. Umatras ako. Don't touch me, mariin kong sabi. Humarap ako sa mga tao, mga kaibigan, pamilya. Pasensya na sa abala. Si Liza ay tama. Buntis siya at si Carlo ang ama. Nagkaroon ng bulungan. Pero hindi yan ang rason kung bakit hindi ako umiiyak ngayon. Hindi ako umiiyak dahil alam ko na ito matagal na. Sinenyasan ko si Kuya Ramon na nasa gilid. Pinindot niya ang remote ng projector. Ang puting tela sa likod ng altar na dapat sana ay para sa AVP ng love story namin ay nagliwanag. Lumabas sa screen ang screenshot ng conversation nila, yung tungkol sa Maldives at lupa ni nanay. Nabasa ng lahat. Tanga talaga tong si Ana. Napasinghap si Nanay Elena. Napatayo si Tita Imelda. Fake news yan. Edited, yan sigaw niya. Tita, umupo ka. May video pa, sagot ko. Video ni Carlo at Liza sa KTV bar nung bachelorette party. Kuha ng CCTV na nakuha ng private investigator ko. Naghahalikan sila sa labas ng CR. Kitang-kita ang mukha, walang duda. Ano Carlo, edited pa rin ba? Tanong ko. Si Carlo ay nakayuko na pulang-pula ang mukha. Si Liza ay nakatulala, parang binuhusan ng malamig na tubig. Akala nyo ba mauutakan nyo ako? Tanong ko kay Liza. Best friend kita, kapatid. Pinakain kita. Pinatuloy kita sa bahay namin noong wala kang matirhan. Tapos ito ang igaganti mo at ikaw, Carlo, humarap ako sa kanya. 6 na taon. 6 na taon kitang binuhay. Laptop mo, damit mo, pagkain mo. Lahat galing sa akin. Tapos tatawagin mo akong tanga. Ana, sorry na. Nagkamali ako, lumuhod si Carlo, umiiyak. Oo, nagkamali ka. Nagkamali ka ng kinalaban. Ito ang pinakamatindi. Bank statements. Makikita doon ang mga withdrawals ni Carlo gamit ang supplementary card na binigay ko. Mga dates at lugar. Hotel Sogo, Victoria Court, high-end restaurants, jewelry stores. Lahat ng yon habang nasa duty ako. Nakikita nyo yan, turo ko sa screen. Yan ang pera ko. Perang pinagpuyatan ko sa ospital. Perang inilaan ko para sa future namin. Ginamit niya para sa kabit niya. Tumingin ako kay Mr. Go, ang boss ni Carlo. Nakita kong ililing-iling siya, halatang dismayado. Mr. Go, tawag ko sa kanya gamit ang mic. Pasensya na po, mukhang hindi makakapasok si Carlo sa Lunes. Busy po siya sa pagpapaliwanag sa inyo kung bakit niya ginamit ang company gasoline card para sa out-of-town trips nila ni Liza. Nanlaki ang mata ni Carlo. Ana, wag, tumayo si Mr. Go at lumabas ng simbahan, dala ang kanyang telepono. Alam kong tatawag na siya sa HR. Tapos na ang career ni Carlo. Bahagi 4. Ang huling hatol. At para sa huling pasabog, sabi ko, Liza, may regalo ako sa'yo. May inabot akong brown envelope kay Liza. Kinuha niya ito, nanginginig ang kamay. Buksan mo. Binuksan niya. Isang dokumento. Ano to? Tanong niya. Affidavit of debt. Sagot ko. Lahat ng ginastos ni Carlo sa'yo gamit ang card ko. Nakapangalan sa kanya bilang utang. At dahil pumirma siya sa prenuptial agreement noong 1 linggo, nilabas ko ang kopya ng prenup. Inaako niya ang lahat ng utang na yan. At dahil ikaw ang beneficiary at kasabwat ka sa estafa, ngumiti ako. May kaso ka rin. Biglang bumukas ang pinto ng simbahan. Pumasok ang mga pulis. Mr. Carlo Mendoza, tanong ng opisyal. Ako po, mahinang sagot ni Carlo.
Inaaresto ka namin sa salang estafa at falsification of public documents. May warrant of arrest ka galing sa piskalya. Tungkol ito sa lupa ni nanay. Sinubukan niyang isangla ito kahapon gamit ang peking pirma ko at ni nanay. Pero dahil nagpa-annotate kami ng adverse claim at inalertuhan namin ang pulisya, huli siya sa akto ng attempt. Pinusasan si Carlo sa harap ng altar. Sa harap ng nanay niya. Sa harap ng lahat. Si Liza ay napaupo sa sahig humahagulgol. Hindi ko alam to. Wala akong kinalaman, tanggi niya. Kasabwat ka, ma'am. Nasa mga text messages nyo ang plano, sabi ng pulis. Nilapitan ko si Carlo bago siya ilabas. Sabi mo gusto mo ng memories, di ba? Bulong ko sa tenga niya. Ayan, memories. Hinding-hindi mo ito makakalimutan. Ang kasal na to ay naging burol ng pagkatao mo. Pagkalabas ng mga pulis, humarap ako sa mga tao. Pasensya na po ulit. Wala nang kasalanan na magaganap. Pero, ngumiti ako ng totoo sa unang pagkakataon. Tuloy ang reception. Sayang ang pagkain. Birthday party na lang ni Nanay Elena, nagpalakpakan ng mga tao. Hindi dahil sa saya kundi dahil sa respeto. Respeto sa isang babaeng tumayo para sa sarili niya. Lumapit si nanay at niyakap ako. Proud ako sa iyo, anak. Salamat, Nay. Tinanggal ko ang belo ko. Tinanggal ko ang singsing. Inilapag ko ito sa altar. Lord, sorry po kung ginawa kong circus ang bahay niyo. Pero kailangan po ng hustisya. Ramdam ko ang paggaan ng pakiramdam ko. Para akong nabunutan ng tinik. Malaya na ako. Malaya sa kasinungalingan. Malaya sa sakit. Pagkatapos ng kasal, naging viral ang video. Hindi ko in-upload. May bisita na nag-livestream. Bride exposes cheating groom and maid of honor at the altar. Milyon-milyong views. Ang mukha ni Carlo at Liza ay nasa bawat newsfeed. Ang tawag sa kanila ng netizens, the cheater at the snake. Si Carlo ay nakulong. Hindi siya makapagpiyansa dahil wala siyang pera. Ang nanay niya, si Tita Imelda, ay lumapit sa akin. Lumuhod siya sa harap ng gate namin. Anak, parang awa mo na. Iatras mo ang kaso. Anak ko yon. Tiningnan ko siya. Ang dating matapobreng ginang, ngayon ay nagmamakaawa. Tita, noong niloloko nila ako, naawa ba sila sa akin? Noong balak nilang nakawin ang lupa ni nanay, naawa ba sila? Pero Ana, umuwi na po kayo. Hayaan niyo siyang matuto sa loob. Baka sakaling maging lalaki siya doon. Si Liza naman nawalan ng trabaho. Nang malaman ng kumpanya niya ang nangyari at ang kaso ng estafa, tinanggal siya agad. Conduct unbecoming of an employee. Umuwi siya sa probinsya nila buntis at walang pera. Balita ko, itinakwil siya ng pamilya niya dahil sa kahihiyan. Ang lucky color na pula ay naging kulay ng kanyang sumpa. Isang araw, dinalaw ko si Carlo sa kulungan. Gusto ko lang makita kung anong nangyari sa arkitekto ko. Payat na siya. May pasa sa mukha. Ana, tawag niya sa akin sa visiting area. Tulungan mo ako dito. Binubugbog nila ako. Bakit kita tutulungan, Carlo? Di ba matapang ka? Di ba ikaw ang hari, Ana? Buntis si Liza. Kailangan ko siyang suportahan. Napatawa ako ng mapait. Ngayon mo lang naisip yan. Sana naisip mo yan bago ka pumasok sa loob ng pantalon niya. Tumayo ako. Wala akong maitutulong sa'yo, Carlo. Ang tanging maibibigay ko sa'yo ay ang annulment papers. Pirmahan mo na lang kapag natanggap mo. Ana, please. Mahal pa rin kita. Hindi mo ako minahal, Carlo. Minahal mo ang pakinabang sa akin. Umalis ako. Hindi na ako lumingon. Ang nakita ko sa mga mata niya ay hindi pagmamahal, kundi takot. Takot sa buhay na wala ako. Bahagi 2. Ang paghilom ng mga sugat, lumipas ang 6 na buwan. Bumalik ako sa trabaho. Na-promote ako bilang head nurse. Ang sweldo ko hindi na napupunta sa luho ng iba. Napupunta na sa akin at kay nanay.
Nagpa-renovate kami ng bahay. Hindi na para sa pamamanhikan kundi para sa amin. Bumili ako ng sarili kong sasakyan. Hindi na ako nagko-commute pa uwi galing duty. Isang hapon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Liza. Unknown number. Hello, Ana. Si Liza to. Umiiyak siya. Bakit ka tumawag? Nanganak na ako. Lalaki. Tumahimik ako. Wala akong pambili ng gatas. Wala akong pambayad sa ospital. Ana, parang awa mo na. Wala akong malapitan. Naisip ko ang lahat ng ginawa niya. Ang pag-ahas niya kay Carlo. Ang paninira niya sa akin. Dapat ko siyang tawanan. Dapat kong sabihin, buti nga sa'yo. Pero naisip ko ang bata. Ang batang walang kasalanan. Ang batang dugo rin ni Carlo na minsan kong minahal. Nasaan ka, tanong ko? Sinabi niya ang pangalan ng public hospital. Pumunta ako. Nakita ko siya sa charity ward. Payat, maputla, walang make-up. Ang layo sa Liza na nakita ko sa kasal. Hawak niya ang sanggol na umiiyak. Ana. Inabot ko sa kanya ang isang sobre. May pera dyan. Sapat para sa bill mo at gatas ng ilang buwan. Nanlaki ang mata niya. Bakit? Pagkatapos ng lahat, hindi para sa'yo yan, Liza. Para sa bata. Tinitigan ko ang sanggol, kamukha ni Carlo. Palakihin mo siya ng maayos, Liza. Huwag mong itulad sa tatay niya. At huwag mong itulad sa'yo. Salamat, Ana. Patawarin mo ako. Napatawad na kita, Liza. Hindi dahil deserve mo kundi dahil ayokong dalhin ang bigat ng galit sa puso ko. Pero hindi ibig sabihin noon magkaibigan na tayo ulit. Naiintindihan ko. Umalis ako sa ospital. Magaan ang pakiramdam ko. Ang pagtulong sa kanya ay hindi kahinaan. Ito ay pagpapakita na hindi nila nakuha ang aking kabutihan. Hindi nila ako binago. Ako pa rin si Ana. Mas matapang lang, mas matalino. Bahagi 3. Ang bagong bukas. Isang taon ang nakalipas mula noong kasal. Nasa Boracay ako ngayon. Nag-leave ako ng 1 week. Solo travel. Dati pangarap namin ni Carlo na magpunta dito. Ngayon nandito ako mag-isa at mas masaya ako. Ang sarap ng hangin. Ang ganda ng dagat. Habang naglalakad ako sa White Beach, may lumapit sa aking isang lalaki. Naka-short, simple lang ang t-shirt. May hawak na kamera. Miss, pwede bang magtanong, anong oras ang sunset dito? Tumingin ako sa kanya. Mabait ang mukha. Maganda ang ngiti. Mga 5:30 p.m. po, sir, sagot ko. Salamat. By the way, ako nga pala si Mark. Ana, pakilala ko. Ana, parang pamilyar ka. Ikaw ba yung... Tumigil siya. Alam kong napanood niya ang video. Ngumiti ako. Oo, ako yung bride sa viral video. Inakala ko na magtatanong siya ng chismis. Pero ngumiti lang siya. Ang tapang mo. Bilib ako sa'yo. Salamat. Gusto mong sumama mag-coffee, may treat. Walang strings attached. Gusto ko lang makarinig ng kwento ng isang survivor. Pumayag ako. Nagkwentuhan kami hanggang lumubog ang araw. Nalaman kong isa siyang engineer. Simpleng tao, walang yabang. Hindi niya ako pinangakuan ng buwan at bituin. Pinakinggan niya lang ako. Hindi ko alam kung saan ito patungo. At sa totoo lang, hindi ako nagmamadali. Natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi dapat minamadali. Hindi ito dapat sapilitan. At higit sa lahat, hindi ito dapat nagpapakita ng kawalan ng respeto sa sarili. Nakatayo ako ngayon sa dalampasigan, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na langit ay parang pintura ng Diyos. Naalala ko ang sermon ng pari noong kasal. Ang pag-ibig ay matiyaga. Oo, matiyaga ako. Naghintay ako ng tamang panahon para sa hustisya. At ngayon maghihintay ako ng tamang panahon para sa tunay na pag-ibig. Kinuha ko ang cellphone ko. Binura ko na ang folder na may pangalang ebidensya. Wala na akong kailangang patunayan. Ang nakaraan ay tapos na. Ang kinabukasan ay akin.
Ang bawat sugat ay nagiiwan ng pilat bulong ko sa hangin. At ang pilat ay paalala na minsan, nagtiwala ako sa maling tao. Pero paalala rin ito na ako ay gumaling. Ako ay bumangon. At ako ay buo muli. Huminga ako ng malalim. Amoy ko ang dagat. Amoy ko ang kalayaan. Tinalikuran ko ang paglubog ng araw at naglakad patungo sa mga ilaw ng gabi. Handa na ako para sa susunod na kabanata ng buhay ko. Ang kabanata kung saan ako naman ang bida, hindi biktima.